This time naman mga kumartes, cupcake naman yung lalagyan natin ng icing. Ang gamit ko nga pala dito na piping tip ay 2D at saka 1M. Kapag ka kasi ganun yung tip na ginamit nyo, makakagawa ka ng rosette na design ng icing. Hindi ako kagalingan sa pagpapipe mga kumartes at kita nyo naman hindi pantay-pantay. Ayan lang din yung nakikita ko online sa tutorial kaya ginagaya ko na lang. Hindi naman kasi tayo ganun ka-expert. Ang gamit ko nga pala dito na icing ay whip it. Mas stable kasi siya kahit mainit, kahit malamig, hindi siya huhulas. Dati kasi nung naggaganto pa ako, ang ginagamit ko ay boiled icing. Yun nga lang, nito ko lang na-discover na pwede pala itong whip it. So mas madali lang siya kasi mag-add ka lang ng water tapos ayan, ganun na siya ka-pipeable. So ang ayoko lang sa boiled icing sobra namang tamis. Tapos kapag ka mainit, humuhulas na yung kanyang design kaya hindi na maganda. Tinikman ko na nga rin itong whip it at masarap naman yung lasa niya. Yung iba nga ang nilalagay dito ay gatas, pero pwede rin namang tubig lang. So dun sa half kilo ng whip it, nakagawa nga pala tayo ng 20 cupcakes. Tapos nakapaglagay pa tayo ng icing dun sa ating cake na 6x9. Meron pa nga kaunting tira dun sa piping bag pero hindi ko naman yun itatapon. Sayang kasi. Ito nga mga cupcake na to ipamimigay to sa mga bata kasi si mother hindi naman kumakain yan. Tumitikim lang siya kapag ka gumagawa ako niyan pero hindi yun sasabihin mong kagaya ng banana bread na talagang tinatago niya. So ayan, tamang pambigay na lang sa mga bata. Nagprint na nga lang din ako ng cake topper natin para mas makamenos nga din ako. Buti na lang din at may printer tayo. So ito na siya mga kumartes at dadalhin na natin siya doon sa bahay ng aking kapatid kasi mas malapit doon yung resort. At isa pa, hindi natin to pwedeng ibiyahe bukas ng umaga kasi makikita ni mother. So anong nangyari pagkatapos ko ngang gawin at mag-design nitong cake at saka nung cupcake talagang i-deliver na namin kina ate. So mga alas 10 na ata yun ng gabi mga kumartes at si Kurt nga yung pinagdala ko nung cupcake. Tapos ako nagdala nitong cake kasi minsan napreno nga yung tricycle, syempre baka masira yung design. Si Kurt naman sabi ko alalay lang yung hawak, wag masyadong itaas kasi baka nga magdikit-dikit yung cupcake. Buti na lang naglagay nga ako ng divider ng cupcake, yung bilog-bilog. At least kahit papano kapag ka tumitigil yung tricycle, hindi siya magdidikit-dikit at para hindi nga masira yung pinaka-icing. So kita nyo naman, struggle is real. Buti na lang nilagyan ko nga ng dowel itong ating cake. Dahil kung hindi ko nilagyan, malamang hulas na yan. Baka nahati na to sa gitna at pagdating din dalawa na. At ito na nga, nakarating na nga kami ng safe at hindi nga nadadamage itong ating cake at saka cupcake. Ito namang asawa ko basta na bumaba. Alam na kami ay may bit-bit, hindi pa binuksan ng gate. Si ate kasi ay busy nga rin at meron nga din siyang ginagawa. Ay sabi ko sa asawa ko tatayo na lang kami din Ay humunta muna bago nga kami pagbuksan na ring gate. So ayan mga kumartes, kasi si ate naggagawa pa nga nung balloons. Kaya hanggang ngayon hindi pa rin siya natutulog at inaantay nga din kami para nga ma-deliver nga namin itong cake. So dito naman sa tindahan ni ate, meron naman siyang rep kaya dito na lang natin to ilalagay. Yung cupcake naman kahit hindi na ilagay sa rep. Kasi yung cupcake naman ay stable naman siya. So ayan, tapos na nga silang magawa ng bouquet na ibibigay kay mother. Tapos ito namang lobo na may kasama pang lobo sa loob ang ginagawa ni ate. So ang tawag daw dyan ay bobo balloons ba yun? So kung magpapagawa kayo ng ganyan, i-message nyo lang sina ate dito sa page na to. Sabihin nyo lang yung pangalan ko para makadiscount kayo. Huy, charis. So para saan ba yung bobo balloons na yan? Bali paglalagyan niya ni ate ng aming money bouquet. Kung yung nakaraan taon, ito yung style nung binigay namin kay mother. Ngayon naman lobo. Sabi ko kasi kay ate send sa akin kung anong style na mangyayari dito kaso hindi sa akin sinesend. So ito na yung style niya nung natapos na. Kaya ayan, kung want nyo magpagawa, ito yung page nila. So, ang ginawa pala ni ate is bukod yung bouquet na bulaklak tapos bukod naman yung bobo balloons na merong money bouquet. Parang first time lang din na ate na gumawa niyan. Sabi ko nga paano na ilagay yung lobo sa loob. Tapos ayun, nung nakita nga pala yan ni Kayla, sabi niya kanya na lang daw. Kaya hanggang pag uwi bit-bit namin yan. Tinanggal na lang namin yung tangkay. Naalbor na agad ni Kayla. Kaya ayan, meron siyang laruan. So talagang lahat naman kami merong effort talaga sa birthday ni Modra Kels. So sa souvenirs naman, si ate na rin yung nag-order. Nagtataka nga si mother, bakit daw dilaw? Sabi ko kasi pagka 60, diba, golden na yun. Parang sa mga anniversary lang, ganon. Sabi niya, bago. So hindi pala niya alam. Inaantok na nga pala ako mga kumartes ng lagay na yan. Ito na mga asawa ko, nagiinom na sa bahay. Pagdating dito kina ate, kumuha pa ng isang sanmig. Di ayan, nangyari, nagantay pa kami dito. Kinabukasan nga, si Kurt nga ay may kumpisal pa sa simbahan. So antok na ako niyan mga kumartes. Inantay ko lang matapos yung asawa ko dyan. So para nga hindi ako antokin dyan, pinuntahan ko na lang sina ate dito sa tindahan. Bali katulong nga pala ni ate si ate Pia. Bali si ate Pia nga din yung gumawa ng ating bouquet. Tinutulungan lang din siya ni ate. Bali bumili nga lang si ate din itong parang bricks na foam na inilalagay sa mga pambouquet. Yung mga tinutusok na bulaklak. Para nga tumindig yung lobo at saka yung mga papel na nakalagay sa stick. Dyan siya itutusok para hindi matumba. So diba mga kumartes, napakamatarba
trabaho din talaga. So pagkatapos naman nila dito, matutulog na rin daw sila. Dahil nga, sabi ko bukas, inatasan ko sila na mag-video-video nga doon para nga meron tayong may upload dito sa ating vlog. Hindi na rin kasi ako makakapunta doon mga kumartes sa umaga kasi nga may kumpisal si Kurt sa umaga. So kung sino na lang yung mapapagutusan natin doon na mag-video, yun na lang para hindi na nga ako pumunta. So pagkatapos naman yan mga kumartes at nung naubos na nga yung iniinom ng asawa ko, nagyakag na nga ako pauwi at para makatulog na nga rin tayo. Ayun lang mga kumartes, abangan nyo na lang yung ating mga susunod na mini vlog. Thank you for watching. Bye!